ng Ibong Adarna by Jose de la Cruz. Isang araw, sa karyaan ng Barbania, may isang haring nagngangalang Fernando. Siya ay nagkasakit at ang tanging makakagaling ay ang Ibong Adarna na ibinunyag ng isang matandang ermitanyo. Nais ng hari na makuha ang Ibong Adarna upang magaling, kaya't ipinatawag niya ang tatlo niyang anak, Don Juan, Don Diego at Don Pedro, nahanapin at dalin ang Ibong Adarna. Unang naglakbay sina Don Pedro at Don Diego. Unang naglakbay sina Don Diego at Don Pedro patungo sa bundok Tabor, kung saan sinasabing matagpuan ang Ibong Adarna. Sa kanilang paglalakbay, mayroong siyang nakasalubong na matandang ermitanyo. Nagsabi ng, mayroon ka bang makakain o maiinom? Subalit hindi nila pinansin at tinaboy pa nila ang matanda. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at nakita nila ang Ibong Adarna. Ngunit nakatulog sila habang umaawit ng Ibong Adarna. Balitaan na nabigo ang dalawa niyang kapatid. Agad namang sumunod si Don Juan, bunsong anak ni Haring Fernando. Sa kanyang paglalakbay, salubong din niya ang matandang ermitanyo. Ngunit si Don Juan may mabuting puso, kaya binigyan niya ng tinapay at tubig. Nang nakatapos ng kumain ng matandang ermitanyo, may sinabi siya kay Don Juan. Nagsimulang kumanta ang Ibong Adarna, sugatan mo ang iyong kamay at lagyan ng isang kalamansi. Para manatili kang gising, sinunod naman ito ni Don Juan, ang payo ng matanda. At nahuli ni Don Juan ang Ibong Adarna at pinagaling niya rin ang kanyang mga kapatid, ngunit puno ng inggit ang magkapatid. Kaya tinapon nila si Don Juan at kinuha ang ibon. Ngunit nang nakarating na sa palasyo ang magkapatid, ay hindi umawit ang ibon. At pagdating ni Don Juan ay biglang umawit ang ibon. Gumaling ang hari. At doon natuklasan ng hari ang ginawa ng dalawang anak, ngunit pinili ni Haring Fernando na magpatawad.